estudyante na kasama pa rin natin ngayon dito lang sa Nemesio Ayabot Senior High School! Ayan ba? Airtime. Love Grabe! that. Thursday na naman at alam naming excited na kayo sa mainit na debate ngayong episode! Alright, at kaya naman samahan nyo kami dito lang sa Schoolmates! Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. Sa langit siya. Ihayag sa mundo. May pakialam ka. Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. At ito na nga, schoolmates, International Criminal Court or ICC ang pangalang patuloy nating naririnig sa ating mga pangunahing balita. At para sa kaalaman ng ating mga schoolmates, this particular International Judiciary Court holds the power to investigate gravest crimes of concern to the international community like genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. Nagkaroon ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 at napawalang bisa ito noong March 17, 2019. At isa nga sa mga naging kontrobersyal sa ating bansa ay ang pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa din ang pag-usad ng kaso na ito sa hawak ng International Criminal Court. At ang tanong ng ating mga schoolmates ngayon, pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, dapat ba o hindi dapat? Narito ang mga debaters na naniniwalang napapanahon na ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Kilalanin natin sila, panoorin po natin ito. My name is Santino Cantes Credo and grade 12 UMS 12 Molina. May background knowledge na po kami about po sa topic namin and dahil po doon is nakapag-research po kami ng mas maayos and mas naging effective po yung communication ng mga groupmates namin. My name is Ansay Chen Benedict. I am from UMS 12, Amorsolo. Inaalam ko po muna yung mga basic information po about sa topic. And inalam ko rin po kung ano po yung mga basic po na magiging argument points. Kumuha po ako ng mga scholarly journals and some articles po na pwede po magamit. I am Christoph Del Pisunga. Isa po akong estudyante sa STEM 12 Banson. At the end of the day, manalo matalo, magkakaibigan pa rin naman po kami. Ang importante ay ang experience at matuto sa mga pagkakamali namin. Ang mga debaters naman na naniniwala na hindi na dapat magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Sino-sino sila? Narito po. I am Tom Andre D. Respecio. I'm from the STEM. Yung initial thoughts ko po is, kala ko po magiging mahirap, but the more na nag-research po kami, parang nadalian na rin po ako at saka naunawaan ko po yung topic. I'm John Luis Marie Siagaya, grade 12, the Science, Technology, and Engineering Mathematics strand. We did as much as we could to prepare for this debate. First, we had several meetings. And second of all, we've reviewed a lot of articles and constitutions to back up our claim. Ako po si John Ronel Lewis Trope. Ako po ay grade 12 mula sa STEM strand. Ang message ko lamang sa opposing sides ay sana baliwalain mo natin ang pagiging estudyante at pagkakaroon ng magkaibang strand. Sana'y manindigan tayo bilang mga Pilipino sapagkat ito'y issue ng bayan, hindi lamang ng paaralan. Sa aming pagbabalik, isang mainit na debate ang ating mapapakinggan dito sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati City. Lahat ng yan dito lang sa Schoolmates! So schoolmates, lagi nating pinapaalalahanan ang lahat ng manonood na walang tama o mali
sa bawat sagot ng ating mga debaters, no? So kumbaga, ito lamang ay isang plataforma upang mapakinggan ang iba't ibang perspective ng ating mga kabataan when it comes to social issues or issue ng ating bayan. Kaya bago tayo magsimula, atin munang panoorin o pakinggan ang ground rules and mechanics ng ating debate. Narito po. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-3 miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. Atin nang simulan ang panimulang argumento mula sa ating mga team leaders. Ang ating katanungan ay, naniniwala ba kayo na mahina, kulang at hindi epektibo ang mga kasalukuyang batas sa ating bansa upang masolusyonan ang malalaking problema ng ating bayan? Philippines should rejoin the International Criminal Court because of the principle of complementarity, which strengthens accountability without undermining Philippine sovereignty. Under Article 1 and Article 17 of the Rome Statute, ICC is a court of last resort, and ICC is a court of last resort and only exercise jurisdiction when a state is unwillingly or unable to prosecute serious international crimes, such as crimes against humanity, genocides, and crimes of aggression. This means that Philippines yung Pilipinas pa rin yung mahawak. Alright, so ang sinasabi natin ay principle of complementarity at naniniwala kang mahina at hindi epektibo yung kasalukuyang batas. Kaya kailangan natin yung principle of complementarity. Okay, nililinaw lang natin. Sige, Chigs, ikaw naman. Okay, so domestically, mahina po tayo. That's why we are firm on not joining ICC because we need to improve domestically muna before we receive any international help or responsibility. Kailangan po muna natin patibayan yung mga batas natin. Ayun po. Ang sinasabi mo is pagpapatibay sa sariling batas. Kung yung sariling batas nga natin is nagkukulang, bakit yung ICC nga is yung role kasi ng ICC is a court of last resort, and yung main objective kasi ng Philippines court or domestic courts natin dito is magipaglaban yung karapatan ng mga tao, and yung ICC, doon naman pumapasok yung ICC sa pamamagitan ng pagresolba sa mga pinakamalalaking kaso katulad ng mga genocides, crimes against humanity, and crimes of aggressions. Kaya Alright, salamat. Chigs. Ayun nga po, tulad ng sabi nyo, ang ICC po, niresolba po nila ang mga pinakamalalaking crimes. Yan, sinasabi nyo na po, yung mga binigay nyo pong examples. However, domestically, we should be able to resolve those. Kaya, if we were to join ICC so hastily, di ba, in the long term, are we able to exercise prosecutions and investigations on our own domestic affairs? hindi naman natin pinagkukumpara kung ano yung kakayahan ng domestic court at saka ng ICC. What we're talking about here is kung makakatulong ba siya sa accountability at kung paano siya makakatulong sa pagresolba ng mga pinakamabigat na kaso sa ating bansa. Katulad na lang extrajudicial killing na nangyari nung time ni former Rodrigo Roa Duterte. So, what happened there is hindi na-resolba dito sa Pilipinas, kaya nag-take action yung ICC. May PNP tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo, at meron din tayo mga Philippine courts. The issue does not lie if we're capable of prosecuting or investigating these persons or issues, but it lies whether if we're serious enough to investigate or prosecute the said persons or cases. ICC can go hand to hand with domestic court. So, yung main purpose nga nila is pagtibayan yung
pagtibayan yung sovereignty ng bansa sa pamamagitan ng hindi pangingialam. Kumbaga yung domestic courts and yung ICC is parang tool lang para makatulong yung ICC sa Pilipinas nang sa gayon hindi siya ma-prevent natin yung mga malalaking kaso sa bansa katulad nga ng mga kaso na yon, yung mga pinakamabigat na kaso. Article 1 sabi, the ICC is just a last resort. So, ang mga domestic cases na yan, we should be able to handle it. Kasi, ayun, sabi mo nga, yung mga malalaking crimes yung ini-investigan, pinaprosecute ng ICC. In the event, or kung mabibigyan muli ng pagkakataon ang ICC na magkaroon ng jurisdiction muli sa ating bansa, sa tingin nyo ba mas mapapaangat nito yung antas o kalidad ng hustisya at tiwala na nakukuha ng mga tao dun sa mga justices na meron sa ating bansa? Tingin nyo ba mas mapapalawig nito or bababalik yung trust ng ating mga kababayan sa uri at kalidad? Again, the question is, uri at kalidad ng hustisya na meron sa bansa. Do. We believe na oo kasi yung ICC is international court and marami na siyang napakulong at marami na siyang point, tapos especially yung sa mga kaso especially mga running ngayon yung kay Senator Bato de la Rosa, tapos yung kay Senator Bongo na meron na rin the warrant of arrest. So ang ibig sabihin, ang ano namin dito is hindi yun nagagawa ng domestic court dito sa Pilipinas, and yung ICC pa mismo yung gumagawa nung. Kaya sa paningin namin, ICC talaga yung kailangan ibalik yung ICC sa Pilipinas kasi para magawan siya ng mga dapat na action talaga. Ang problema natin is domestically. Kasi nga, Article 86 states that ang ICC needs our help. Kasi wala silang sarili nilang arrest force. Kailangan nila yung arrest force natin. Kaso nga lang, domestically, madami pa tayong problema. Kaya, we can't expect that much benefit from ICC if we ourselves can't even help them execute these prosecutions or investigations. Yung ICC kasi is voluntarily yung pag-join sa kanila. So ang mangyayari doon, hindi naman magre-join yung Philippines doon kung hindi naman talaga nila kailangan yung ICC. So what ICC is asking is cooperation of each every country na magkaroon ng maganda. Maraming salamat. Baka for now, palitan muna natin ang ating mga team leaders, no, para marinig naman natin ang side ng team members, Tope and Brady. Naniniwala ba kayo na ang pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa ang dahilan, causal factor, ng mga pangyayaring nakakabulabog or at mga panggugulo na nangyayari sa sistema ng ating bansa, kagaya na lamang ng nangyaring kaguluhan sa Senado? Can we attribute that to ICC actions in our country? Yes or no? Tope. Para sa akin po, hindi po ang ICC ang dahilan ng pagkagulo ng ating sistema. Ang ICC po kasi ang magiging backbone ng ating government para lalo siya maging matibay at lalong maprotektahan ng ating mga civilians. Dahil ang purpose ng pag-join sa ICC ay ultimately ang protektahin ang ating civilians at panagutin ang mga corrupt na nasa taas ng gobyerno natin. I just want to clarify na sa Article 5 ng Rome Statute is corruption is not part of the ICC. Hindi nila hinahandle yung corruption, which is parang mali yung nasasabi mo. Of course po, yun naman po ang nasabi na sa Rome Statute. Pero ang tinutukoy ko po ang mga krimen na nagagawa ng mga corrupt na officials natin ay ang ICC po ang tumutungtong po doon. Siya po ang... For example? For example po, ang mga mass genocide po, mga ganun-ganun, and mga... Further, ano pa yon? Then yung war on drugs po, ang ICC po ang tumitingin po doon para po lalong patibay ang ating protection. Okay, Brady. Actually, may batas tayo tungkol sa mass genocide at saka yung crimes and aggression, which is yung RA 9851, which makes yung pagsali ngayon sa ICC is unnecessary. Ang kailangan natin is palakasin yung
execution ng batas na yon para mas lalong may investigahan yung mga sinasabi mong officials. Sabi po sa Rome Statute, Article 66 at 67, meron po siyang same na pinoprotektahan dun sa Bill of Rights natin. So hindi magkaaway ang Rome Statute at ang 1918 Constitution natin. Sila po ay nagtutulungan para lalong mapatibay nga ang mga batas natin at malalo tong makalagay sa mga corrupt na officials. Anong masasabi mo doon na backbone ito ng hustisya ng ating bansa? Is that true? Hindi po siya entirely true kasi ang backbone po ng ating hustisya is yung domestic po na talaga na judicial branch natin. Which is, madami pong batas, mahina lang po yung execution. Which is, nagpapalakas po yung ICC. Pero sa dami-dami pong problema ng Pilipinas ngayon, kagaya ng flood control at saka ng corruption, hindi po siya kasama sa ICC, which is hindi po natin ipaprioritize yung pag-rejoin sa ICC. Sige, magpapalit muna tayo ulit. Zayan and JB, ito ang katanungan para sa inyo. So sabi ng iilan ay ang pagsali muli ng ating bansa sa ICC ay isang malaking kalapastanganganan daw sa ating umiiral na batas sa bansa. Naniniwala ba kayo doon or hindi? JB? Our side firmly believes na, or hindi po kami naniniwala na super kalapastangan po ang pag-join ng bansa natin sa ICC. Why? Because ICC helps and assist the Philippines itself or yung local po natin na gobyerno in terms of assisting in yung in prosecuting po yung gravest international crimes. So ano po yung mangyayari? If wala pong ICC sa Pilipinas natin, how can we ensure na ma-achieve yung justice if hindi po na-prosecute. If may impunity po na na-develop. Okay, so you've mentioned the word impunity. Let's work on that. Okay, Zayan. Naniniwala kami ng kalapastangan. Tulad ng sinabi ng aking mga kasama, ang pag-join sa ICC ay hindi priority sapagkat marami tayong isyong niresolba. Isa pa, paano mo masasabing may karapatan tayong bumalik sa ICC kung wala tayong kakayahang makipag-cooperate sa kanila? According mismo sa Article 86 and Article 89 ng ICC, kinakailangan ng kooperasyon ng isang bansa upang maipatupad nila ang kanilang hangarin. Kung meron malinaw ng Senado mismo ay hindi nakikipag-cooperate. Actually, ikaw na mismo ang nagsabi na we should rely on domestic reform instead of relying sa foreign countries. Pero hindi naman yun ang ina-aim or inaano ng ICC. It only aims to assist us. Uulitin ko yung tanong. Sa laki ng problema ngayon ng bansa, kung babalik tayo sa ICC, anong maitutulong nila sa atin? Anong benepisyo natin sa kanila? Ang pagbalik sa ICC hindi lamang tungkol sa kung anong maitutulong nila sa atin, kundi kung anong responsibilidad ang ating tatanggapin bilang kasunod na state member. Lilinawin ko ulit, Article 86, kinakailangan ng suporta ng bansa upang may katuparan ng ICC ang kanilang hangarin. Article 89, walang sariling pulis ang ICC, kinakailangan nila lang tulong ng bansa sa pakikipag-investigate. Paano masasabing matibay ang Pilipinas kung mismong si Senador Bato de la Rosa ay tinago ng Senate? According to many studies within the positive complementary effect of the ICC itself, meron tayong tinatawag na nagiging epekto nito which also allows the state itself or yung the domestic state natin to positively strengthen our own very laws and our own judicial system. So, yung according nga sinasabi ng walang policial body, yung ICC, it's because isa siyang independent international criminal court na wala sariling political affairs. So, hindi siya naapektuhan ng kahit anong political pressure or bias. Sa'yo na mismo nang galing, ang ICC ay isang independent international court. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Rome Statute, nagkaisa ang mga bansa upang isakatuparan ng kanilang hangarin. Ngayong kinasuhan si Duterte, ngayong kinasuhan si Bato de la Rosa, ang Senado mismo ang humarang sa kanilang jurisdiction. Paano masasabing may kakayahan ng Pilipinas na bumalik sa ICC kung ang Senado mismo ang humaharang sa kanilang nais gawin sa Pilipinas? Patunayan mo nga, ulitin ko, anong achievement ng ICC? Di mo pa rin nasagot yung tanong hanggang ngayon. Ano ang benepisyo nila sa Pilipinas? Sagutin mo. Ayun na nga, in-explain ko na nga kanina na it will strengthen yung judicial system ng bansa natin. Because domestic, uma-agree yung side namin na domestic reform is essential and is very needed sa country natin. Pero that is why the Sa'yo na reason... nang galing. Uulitin ko ulit. Ang pag-join sa ICC ay hindi lamang tungkol sa benepisyo nila, tungkol rin to sa responsibilidad natin. Kinakasabi mo nga, international body sila, walang sariling police force. Hindi nga tayo nakikipag-cooperate. Paano tayo makikipagkaisa sa kanila? Paano may sakatuparan yung Rome Statute, crimes against humanity, crimes against aggression, genocide, tsaka war crimes? Patunayan mo ulit. Tinatanong ko lang.
O sige, according to the Article 31 on the Vienna Convention on the Law of Treaties, that we must treat the treaties and according to its purpose and objective. Kaya nga, ina-align natin yung sarili natin with the national standards na sineset sa atin ng ICC. International standard na hindi natin nasusunod. Kaya nga mas maganda muna ang pagtibayin ang sariling judicial system bago tayo makipagkaisa sa ICC. Sapagkat kagaya nung kaso ni Bato de la Rosa, si former Senate President Cayetano mismo ang nagprotekta sa kanya, Robin Padilla, Amy Marcos. Ang laki ng agency na sa ICC. Kaya paano mo masasabing makikipagkaisa tayo sa ICC? Gayong sila mismo hindi nakikipagpet. Uulitin ko, ang ICC hindi lamang tungkol sa benepisyo, kinakailangan makipagkaisa ng bawat bansang bahagi nito. Article 86 and Article 89. That is why we must cooperate nga with the ICC itself. Kasi nga, Yun nga, ikaw paano na tayo nagsabi. makikipag-cooperate kung sila mismo hindi pa inaayos? Alright, o sige. Para sa ilan, mas mainam daw na litisin ang isang individual ng kanyang kapwa Pilipino sa sariling batas kaysa litisin siya ng mga banyaga. Ano ba ang pros and cons nito at sang-ayon ba kayo dito? Oo or hindi? Hindi po ako sang-ayon kasi if hypothetically speaking, if an individual were to go even more powerful than what the domestic institution can able or will be able to handle them, then how can we ensure na magkakaroon or magiging or ma-exempt siya sa punishment according to crimes na nako-commit niya? There's a term that is called na impunity, in which it is defined as an individual that has freedom or is exempt for being punished by the law. Sumasang-ayon po ako na litisin sila ng banyaga. Clarify lang po, ICC is not a foreign court, it is an international court made by a treaty called Rome Statute. Sumasang-ayon ako na sila litisin sa ICC. Ngunit, meron tayong Republic Act 9851 na siya mismo lumilitis sa mga gumagawa ng mga grave crimes sa loob ng bansa. Human laws that are simply written in laws and constitution aren't able to hold those people accountable if wala namang properly nag-i-implement sa kanila. So if domestic institution isn't enough to hold those people accountable with committing the gravest international crimes, then how can we ensure na ma-achieve nila or makukuha nila yung proper punishment na kinakailangan nila, and how will we as victims or the future victims of such tyrant acts makaka-achieve? Paano tayo makaka-achieve ng justice if ganun yung sistema natin? Para maging malinaw yung punto namin na priority muna yung pag-ayos sa domestic system, ibigay kong halimbawa yung kaso ni Duterte. According mismo sa ICC, hindi nila pinayagan noong March 6, 2026 ang request ng side Duterte na interim release. Ibig sabihin temporary release. Bakit? Sapagkat kahit wala lang siya sa pwesto, napakalakas pa rin ng kanyang kapangyarihan. Pinoprotektahan pa rin siya mismo ng mga senador ng Pilipinas. Kaya naman, mas kinakailangan talaga munang patunayan na kaya ng Pilipinas makipagkaisa sa kanilang hangarin bago natin tanggapin yung responsibilidad na ibibigay nila sa atin. Exactly. Sinabi mo nga na sobrang powerful na tao ni former President Rodrigo Duterte. So how can we achieve the check and balance between judiciary systems if merong nagbaback up sa kanila? If hindi sila properly na-hold accountable sa mga crimes na nako-commit nila, they should be punished by the law. Hindi dapat sila pinoprotektahan kasi totoo na commit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga gravest international crimes, which is crimes against humanity. Talagang ipaglalaban at pinaglalaban namin na i-priority ang domestic process. Ulitin ko ulit, paano tayo makikipagkaisa sa ICC kung tayo nga mismo hindi responsable? Kaya binigay ko yung example yung kay Duterte. Sila mismo yung nagpaprotekta. Ibig sabihin nun, mayroong problema domestically sa atin. Ibig sabihin, kinakailangan ayusin. Next, kay Senator Bato de la Rosa. Nung panahon ha-arestuhin siya, ang mga senador mismo ang pumotekta sa kanya. Yun ang nagpapatunay na sobrang laki ng problema ng Pilipinas domestically. Paano natin paninindigan ang responsibilidad internationally kung hindi tayo maayos nationally? Hindi ba kinakailangan ayusin muna ang sarili bago problemahin ng iba? Sang-ayon ba kayo na buwagin na lang ang Korte Suprema ng ating bansa kung atin lamang bibigyan ng pagkakataon muli ang pagsasailalim sa atin ng ICC at ang matataas na opisyal ay nagpapahirap sa ating mga kababayan? Actually, we agree. We firmly agree with that. It is actually a term called state referral, wherein we as a nation itself that agrees na merong problems within the domestic institution sa sarili nating bansa. So
if napatunayan na may mga problema with the law, with the judicial system, with the way na na-implement yung mga batas natin, then shouldn't we rely sa assistance Okay. Din, sinasabi mong tanggalin yung Supreme Court natin. Parang mali yata. Yun yung tinatanong ni ma'am, sang-ayon ka ba na palitan ng ICC ang Supreme Court? ICC is a court of last resort, hindi siya kapalit ng korte natin. Article 1 mismo yun, sinaitate ng kasama mo. Isa pa, ang Supreme Court ang ating judicial system, ang judicial branch. Ibig sabihin sila ang tagapag-interpret ng mga batas na ginagawa ng legislative at ini-execute ng executive. Paano mo nasasabing dapat silang palatan? Ang kailangan natin ay pagbabago, hindi ng bago. Kinakailangan nating ayusin kung anong problema sa atin bago natin tanggapin kung anong responsibilidad ang ibibigay sa atin ng ICC. Sa yun ang galing, may problema domestically. Hindi pwedeng palitan ng Supreme Court dahil nasa konstitusyon yun ng Pilipinas. Kung nais mong palitan yung Supreme Court, kinakailangan mong alisin ang judicial branch ng Pilipinas. I think you're identifying yung mismong naging point namin. We're not aiming to replace Yun those... mismo yung tanong ni ma'am, kinakailangan bang maging superior ang ICC sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi, no one is above the other. Supreme Court is equal to ICC. Magkalinawan tayo. Okay, maraming salamat, Zayan and JB. Simula pa lamang to ng isang mainit na debate ngayong araw dahil mas marami pa kayong mapakikinggan na perspective mula sa ating mga debaters dito sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati City. Lahat ng yan ay dito lang sa Schoolmates. Sa pagpapatuloy ng ating debate, ngayong araw ay ating papakinggan naman ang mga argumento mula sa ating mga random match-up. Brady and JV, may paglabag ba na ginagawa ang ICC or involvement ng ICC sa soberanya ng ating bansa? No, our side firmly believes na walang nalalabag na sovereignty if we let ICC join again, if we, the Philippines, join the ICC again. Why? Because joining an international treaty itself is an exercise of sovereignty within the nation. Voluntary yan hindi naman tayo napilitan ng kahit ano. As ourselves, as a nation or as a domestic nation, tayo yung mismong nag-decide. Nag-agree tayo with the Rome Statute itself. Wala pong nalabag yung ICC sa sovereignty ng ating bansa. Pero sa sinabi niya po, may recent po na sinabi si President Bongbong Marcos about hindi po siya fully keen into rejoining ICC. And base po sa Constitution na Chief of Architect si Bongbong Marcos, we should respect his decision with utmost respect po. JB. So why are you inserting yung statement ng mismong Pangulo natin? Isn't that an appeal to authority? Hindi po. Kasi sinabi ko po yon kasi what if si President natin is may other plans siya other than rejoining ICC na sumusuporta sa pag-support ng pagpapa-implement ng pagpapalakas ng ating domestic justice system. So magkalinawan tayo. Meron ka bang nakikitang transparency? Meron ka bang nakikitang genuine prosecution? Meron ka bang nakikitang genuine investigations na ginagawa ng bansa natin? Meron ka bang nakikitang lawful na reform sa sarili nating batas? Meron bang ganon sa ating sariling constitution? Meron bang ganon sa pinapatupad o sa implementation ng sarili nating government? Meron ba? Alright, thank you, Brady. Siya na nagtawag kung sino. Sa'yo mismo nang galing, walang transparency, malaki yung corruption. Ang tanong, under ba ng ICC yung mga problema na yun? Pagkakaalam ko, under Article 5, war crimes, genocide, crimes against humanity, crimes of aggression. Anong kinalaman doon? Yung sinabi mo na malaki ang problema natin sa transparency, isang patunay lamang na malaki ang problema natin domestically. Ibig sabihin na pag-join sa ICC ay hindi priority, mas priority ang ayusin ang problema ng sarili nating bansa. While I agree with your point na hindi na yun under ng jurisdiction ng ICC, pero we need to take note of the concept called positive complementarity. Nai-influence yung sarili nating local institution dahil nga sa tinatawag na positive complementarity, nai-strengthen yung sarili nating judicial system na nag-a-approve tayo ng more stronger law. And it's because ina-align natin yung sarili natin with the international standards na sineset sa atin ng ICC. Sa'yo mismo nang galing, positive complementarity. Tanongin kita, sa nangyayari ngayon, meron ba?
sa usapin sa ICC, sobrang laking issue nito. Hindi lamang issue natin bilang mga estudyante, issue ng buong bansa. Tingin mo ba talaga, yung pag-join sa back sa ICC, mayroong positive na may dudulot sa atin? Kung gayong tayo mismo ay hindi nagkakaisa kung babalik ba o hindi. Hindi alam kung anong unahin. Kaya dapat lamang, ayusin muna natin kung anong problema natin bago tayo muling bumalik sa ICC. Dahil ang laki ng responsibilidad ng ICC. Hindi lamang benepisyo ang pag-uusapan. Banggitin mo rin anong responsibilidad. Tatanungin ko ulit, anong achievement ng ICC? This is where pumapasok nga yung mga responsibilities and yung jurisdiction ng ICC sa mismong bansa natin. And it is, the ICC itself is made as a last resort. Ibig sabihin, nagsaserve lang siya as another layer or the last layer of protection ng bansa natin when it comes sa prosecuting this gravest international crime. So if kinaano mo kung ano ang achievement ng ICC sa atin, well, wala pa kasi hindi pa nga tayo nagre-rejoin sa ICC ulit. And this is because, pero as of now, Sa'yo mismo nang galing, kailangan mag-imply ng ICC ng responsibilidad nila sa atin. Paano nga nila magagawa yung responsibilidad nila kung sila mismo ay nahihirapan doon? Unang-una, Article 86, kinakailangan makipag-cooperate ng bansa sa ICC, sa sino mang membro, upang maisakatuparan ng gusto nila. Article 89, walang sariling pulis, walang ang ICC. Paano nila magagawa yung responsibilidad? Uulitin ko, kinakailangan ng tulong ng state members, hindi lamang benepisyo. Kinakailangan responsable tayo. Na-encourage nga yung bansa natin to strengthening yung mga yung mga batas natin isn't that justifiable or reasonable enough na para for us the Philippines to join the ICC again? Paano nga tayo makakabalik sa ICC ulit, International Criminal Court, kung nakikitang-kita sa kasalukuyan na ang Senado mismo ay hindi nagkakaisa sa pagpapatupad ng jurisdiction nila Kaya sa nga Pilipinas? ina-assist tayo ng ICC Paano itself. nga sila makakapag-assist kung hindi tayo nakikipag-cooperate? Article 89 ulit, kinakailangan ng Article 89 and 86, kinakailangan natin makipag-cooperate nang sa ganun magawa nila ang kanilang responsibilidad. Paano nila magagawa yung responsibilidad kung mismong gobyerno natin na hindi responsable sa pakikipagkaisa sa kanila? Tandaan mo, sa pagpirma ng treaty, hindi lang ulit base sa benepisyo. Ito ay batay rin sa responsibilidad natin. Kaya nga kasunduan, kasi meron tayong kasunduan. You're overstating ha. Kasi yung sinasabi mo is merely a false dilemma. You're saying na either magjo-join tayo sa ICC or we must reform the domestic institution itself. Why not choose between one or another when we can just choose both of them? Hindi namin sinasabing piliin ng isa. Ang sinasabi namin, ayusin muna ang domestic bago internationally. False claim, wala kaming sinabing disagree kami sa ICC. Ang nilalaban namin, walang kakayahan sa kasalukuyan ng Pilipinas mag-join sa ICC. Hypothetically speaking, if a tyrant were to, if may power na if magkaroon ulit tayo ng tyrant in the Philippines ngayon, how can you ensure na ma-hold natin yun accountable? Pabalik ko sa yung tanong, how can we hold them accountable kung hindi tayo nakikipag-cooperate? Kaya nga, there's an Nasaan ngayon ICC si na Bato? nagsuserve as a Nasaan protection ngayon si para Bato? sa atin. Nagsuserve sila, in-hold nila accountable yung ganong mga klaseng Protection para individuals saan? itself. Hindi nga nila magawa yung responsibilidad nila dahil hindi tayo nakikipagkaisa. Alright. So maraming salamat Zench and JB. Chicks and Tope. Yung ICC, in-exercise nila yung jurisdiction nila dito over crimes that were committed when we were still part of ICC. Tandaan, okay? So ngayon, wala. Hindi tayo part ng ICC. So, ang tanong, sang-ayon ba kayo o hindi na ang pagsali ng ating bansa sa ICC in the event that we do ay isang halimbawa lamang na hindi natin kayang kontrolin o solusyonan ng ating sariling sistema ang malalaking problema ng bansa? No, hindi po ako sang-ayon doon kasi po mayroon po tayong tinatawag na paralyzed court whereas yung mga public na or local na prosecutors ay natatakot kasi po masyadong mataas ang kapangyarihan ng mga na-accused, lalo na ang mga presidente. Kaya po nirespeto tayo ng ICC at hinihintay tayo na mayroon maraming ebidensya na unwilling at unable na ang local court natin para sila na mismo ang mag-prosecute sa mga nataas na kriminal. Okay, so dapat prioritize muna natin ang ating domestic affairs bago po tayo pumunta international. Kasi kung wala po tayong foundation, wala po tayong proper foundation, paano po natin matutulungan yung ICC? Paano po nila tayo matutulungan kung hindi tayo makapag-cooperate, hindi sila makapag-execute ng need nilang gawin sa atin? Yun na nga, developing country ang Pilipinas, kailangan natin ng strong foundation. Doon na papasok ang ICC, kailangan natin ng backer. Like, yun na nga magiging strong foundation natin. Kasi
makapagtayo tayo ng matibay na building ng ating mga batas. Ang ICC ay ang magiging safety net ng Pilipinas. Hindi pwede na meron tayong international net na hindi natin kailangan. Mabuti na meron tayong international net na kailangan natin. Okay. Okay, so again, doon sa Article 17, hindi po kasi lahat ng mga crimes is may take over yung ICC. So, hindi po siya wall, hindi every time na may crime, ibig sabihin, yung ICC, nandun na agad siya sa back natin. Again, para lang po siya sa mga malalaking crimes, hindi po siya kasama sa mga less serious na mga crimes. Sino ba ang nagko-control ng bansa natin? Di ba ang mga nasa taas ng gobyerno? Kaya yun ang pinaprioritize ng ICC. Yun ang tinitignan nila kung mayroon bang ebidensya na unwilling at unable na ang local na government natin para i-prosecute ang mga nasa taas ng gobyerno, sila na ang papasok para tayo ay tulungan at maging foundation natin. Hindi pwede na mas mabuti na mayroon tayong international net na hindi natin kailangan kaysa sa wala tayo at kailangan natin. Okay, sige. Sinong ipapalit natin, Chicks? Parang nababack to you ka lagi, Zia. May tanong ako sa'yo, meron bang sariling pulis sa mga ICC? Sino nang galing? Ang iniimbestigahan... Mayroong higit na 120 na countries na nagpirma sa ICC na ang mga militar nila ang magiging kamay at paa ng Ang ICC. tanong, sa'yo mismo Porket nanggaling. wala silang militar, hindi ibig sabihin na wala ng legality ang mga So, ibig sabihin, sa ICC. so, ibig sabihin, kinakailangan nga ng cooperation ng state members para maisatuparan ng jurisdiction nila. Pakisagot, kinakailangan ba talaga ng... Hindi kailangan na isa lang ang bansa na may cooperation. Lahat ng bansa, kahit 190 na bansa ang may cooperation, matatalo pa rin nila ang isang bansa na walang cooperation. Article 89, State Members' Responsibilities. Kinakailangan makipag-cooperate ng mismong bansang iniimbestigahan. Bakit? Sapagkat sa justice system mismo natin sila makikipag-coordinate. Kung may naganap sa simula ng pag-join ng isang bansa hanggang sa time na umalis sila, may jurisdiction, may absolute jurisdiction ang ICC para i-prosecute ang mga nasabihan. Malinaw sa amin 'yun. Ang Pilipinas ay simula nag-join ng Pilipinas noong 2011 hanggang March 19, 2018. Lahat ng krimen na nangyari nung panahon na yun na inimbestigahan nila ay under ng jurisdiction nila. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. Ang tanong ko, ulitin ko, may kakayahan ba ang ICC na isakatuparan ang jurisdiction nila kung hindi nakikipag-cooperate ang bansang kanilang iniimbestigahan? Pakisagot ng tanong, wag mong iwasan. Okay, JB, palit. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sinasagot yung tanong ko. Anong achievement ng ICC? Ikalawa, ang pag-join sa ICC ay hindi lamang tungkol sa benepisyo. Tungkol rin ito sa responsibilidad natin. Tatanungin ko ulit, walang sariling police force ng na ICC. namin yan. Pero it regards to your last Sagutin question. mo nga ulit. Paano magkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Kinakailangan ng suporta ng state members, kinakailangan ng cooperation. No one is above the law. Yun ang statement nating ikaw lahat. na nga nagsabi na no one is above the law. Pero are we actually implementing that? Are we actually... Yun nga yun mismo. We are not implementing it, kaya kinakailangan natin i-implement yun. Kung ang mismo... Kaya nga with the help of the ICC itself. How can they help us without fixing ourselves first? Paano nga, ulitin ko, paano sila makakatulong sa atin kung hindi tayo i-assist yung cooperative? mismong international natin. Paano sila mag-a-assist kung hindi tayo system. nakikipag-cooperate? Ulitin ko, paano sila mag-a-assist kung That hindi tayo is why nakikipag-cooperate? both domestic efforts to fix the legislation, the judicial system, and the ICC efforts to prosecute those individuals is needed to be combined. Tama, Kailangan nila both. magtulungan. Paano nga magiging combined kung yung isa ay hindi nakikipag-cooperate? Wait, pause. Para lang magkaroon ng structure ulit yung free flow natin. Ito ang tanongin natin. Ayaw nyo mag-join sa ICC. Ito, pro kayo na mag-join. Ano ang proposal natin kung hindi tayo magpapa-involve sa ICC ulit? How can we hold ourselves accountable and our high governing officials against these laws that may or may not have been trespassed? Ikaw, with ICC joining in, what is our proof or if you have any, kung may mga other countries ba na higher ang success rate in lowering the crimes, the grave crimes in their country? Sagot, go. According to the European Journal of International Relations and the the international prosecutors acting before the national courts, both sila nag-i-state ng legitimacy ng mismong ICC. So, how can we doubt yung mismong legitimacy Can you nun? provide any data ng kanilang conviction rate? Magbigay ka nga ng sample case na naging successful ang ICC.
Magbibigay ako ng example case kung hindi naging successful ng ICC. Nung kinasuhan ng ICC ang Israel Prime Minister, binigyan lamang sila ng sanction ng US na hold na agad sila. Paano sila naging strong doon? Okay? O sige. Maraming salamat guys sa inyong free flow discussion. So sa ating huling katanungan at para sa inyong last statement, pagsasailalim muli or pag-involve muli ng bansa sa ICC, dapat o hindi dapat? JB. Our side firmly believes na we should seek cooperation with the ICC ulit, na dapat sumama ulit yung Philippines sa ICC or sa Rome Statute. It is because it strengthens the it strengthens the law itself and the judicial system. It improves po kung ano yung meron sa judicial system natin, and it gives us more benefits than what our own domestic institution can do sa atin. Zayan. Sinabi mo ulit, firmly agree rin naman kami na kinakailangan ng Pilipinas ng ICC. Pero kinakailangan mo lang ayusin ng Pilipinas ang sarili niya bago makipag-cooperate sa ICC. So yun ang galing, benefits sa ICC. Minention mo ba yung responsibilidad? Di ba hindi? Kaya ako pa yung tinatanong, paano nga tayo makakapag-join back sa ICC kung hindi tayo responsable sa mga responsibilidad na nag-agree tayo sa kanila? Treaty, kasunduan kung sa Tagalog. Kasunduan ng dalawang panig, hindi lamang ng benepisyo ng iisa. Ito ay para sa lahat, hindi lamang sa isang bayan, hindi lamang para sa ICC. Sasabihin ko ulit, kinakailangan natin ng pagbabago, hindi ng bago. Alright, thank you so much sa ating mga debaters for providing their best shot today. Ayan. At sa aming pagbabalik ay mapapakinggan naman natin sa audience kung ano ang kanilang napulot in today's session o today's debate, ika nga, or bardagulan with respect. At kung sino-sino nga ba ang tatanghalin nating mga best speaker for today's episode. Lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates. Nagbabalik ang Schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati! And this time, alamin naman natin kung ano nga ba ang saloobin at opinyon ng ating mga Nemesians about sa issue at topic ngayong episode. Handa na ba kayo? Ayan, gusto ko yung game yung Nemesians natin kahit nung unang episode eh. Okay. Ay, wait, may matapang dito. Okay, sige, halika dito, halika. Ayan, gusto ko yung katapangan niya kahit hindi niya pa alam yung tanong, nag-present na siya. Okay, what's your name and section? Go. I am James Dagio from UMS Amarsolo. Sa iyong palagay, dapat na nga bang muli nang magkaroon ng jurisdiction ang ICC o International Criminal Court sa ating bansa? Sa nangyayari sa bansa natin ngayon, dapat na. Kasi uulitin natin yung pagkakipagtalo kanina ng dalawang grupo. Ano nga bang importansya ng jurisdiction sa isang bansa? Ang ICC may jurisdiction sa kahit anong bansang miyembro nito voluntarily. Ang Pilipinas, walang sapat na hustisya mula noon hanggang ngayon. Napatunayan na ng Supreme Court sa pagpapatunay ni Senior Associate Justice Marvic Leonon na ang ICC ay may jurisdiction sa ating bansa. Sa cases ni Pangilinan versus Cayetano. Kasi dito, pinagtatalunan. May jurisdiction nga ba ang ICC nung panahon ni Duterte? Yes. Kasi mula 2011 until 2019, March 18, nang umalis tayo sa ICC, may jurisdiction tayo. Kung sasali tayo uli, maraming mabibigyan ng hustisya. Sa nangyayari sa bansa natin ngayon, hindi nabibigyan ng hustisya. No one above the law. Pero pag politiko ka, excuse ka sa batas. Nagustuhan ko yung argumento niya na no one's above the law. Schoolmates, patuloy na makialam at makisali sa ating mga diskusyon at debate sa pag-like and follow ng ating mga social medias. At Schoolmates lamang yan. Dahil Schoolmates, may pakialam ka. Ngayon, i-congratulate natin ang talagang nanindigan. Sina John Benedict Ansay and John Ronel U. Estrabe Zayan. Wow, congratulations guys! Ang inyong napanood kanina ay base lamang sa kanilang mga opinion upang alamin kung ano nga ba ang masasabi ng mga kabataan at schoolmates regarding that issue. And I think ang tunay na hustisya ay hindi dapat nakabatay sa kapangyarihan, impluensya, politika, kundi sa katotohanan at ebidensya. Yan, I love that. Yes, kaya tahimik ako kanina. Actually, ako, pinagpawisan din talaga ako sa topic. Kasi marami, medyo
this topic is a cause of divide. Para lang very, very clear ha. Parang maraming nasasabi ang iba't ibang tao from different sources. Pero ano nga ba ang totoo? Umalis lang naman or naging formal ang pag-alis natin from the Rome Statute ng March 2019. Tama? March Yes. 2019. March, di ba? So, ibig sabihin, nung time na nangyayari lahat ng mga krimen, krimen nga daw, ito ay within the jurisdiction of the ICC. Pero, ang intent ng ICC ay hindi para yapakan ang ating sovereignty. Ito ay para maging global deterrent, 'di ba? It's a global deterrent against impunity. 'Di ba? Na hindi ibig sabihin pag ikaw ay isang high governing official ay wala nang kayang lumitis sa iyo. Which should have been if the judicial system in the country is strong enough. We look up to a lot of the judiciaries in the country, but we cannot deny that there are many strong influences that are in the background. Anong ibig sabihin nito para sa mga kabataan? Kapag kayo ay nilitis at hindi kayo part ng isang makapangyarihang pamilya, ano nangyayari sa inyo? Diretso, kulong agad, di ba? So, by having a check and balance such as ICC, which is in the principle of complementarity, it allows proper balance such that walang vested interest ang sumisilip sa mga ganitong krimen, but only for 4 specific crimes, di ba? So again, tama yon, the corruption is not part of it. So ano ba dapat ang maging call to action sa mga kabataan? Piliin nyo yung tamang mga opisyal. Kasi ibig sabihin, ang impluensya ng isang opisyal ay lumalawak hindi lamang sa sarili nilang branch of government, hindi lang siya sa Senate, hindi lang siya sa executive, pati sa judiciary. So kahit sabihin natin na there are unique branches of the government, hindi yun totoong na-exercise sa ating bansa. So tama, yung sinabi nyo na ayusin muna ang bansa at sinong aayos nun? Tayo, 'di ba? So, dalhin niyo yung ganitong conversation sa labas ng inyong mga classroom kasi nakakalungkot sa comment section ng maraming mga SOCMED na nag-aaway-away ang mga tao na para bang hindi tayo kapwa Pilipino, 'di ba? Lahat naman tayo gusto lang ay hustisya. Ito lang ay pawang mga opinion lamang, walang tama o mali. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Guys, sabay-sabay tayo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much!